Good afternoon, nato po kami ngayon sa Kay Davao. mag-prepare ng sa rice. Davao del Norte, tama ba? Panabo Davao. Panabo Davao sa farm. Hindi nakalive na. Video documentation lang po kay Dr. De La Peña. Alam niyo itong TESDA, pinapangarap ito na magkaroon ng isang pagtuturo doon sa mga IPs. Pero bago nga simulan, itong si Dr. meron na nauna. Ito, kausapin natin si Dr. De La Peña. So, magandang hapon po sa lahat. Lalo na sa mga TESDA officials. Dito tayo ngayon sa Bahay Kubo na meron kaming isang pamilya dito na tinuruan. Mag-asawa ito at saka dala pa nilang anak, no? Para naman hindi malungkot kasi kung wala dito ang anak, pauwi-uwi ito. So they are going to stay here for about 25 days. Tinuro namin lahat. Tinuro namin yung sa gulayan, pag-formulate sa feeds, pag-alaga ng baboy, manok. At saka pag matapos nila to, ipa-assist namin ito. Pag makapasa sila, awardan namin sila ng Organic Agriculture Production in situ. Based sa TR ng TESDA. At ito si Dr. De Leon ay nauna na dun sa mga gustong ipaganap. Dr. De La Peña, excuse me po dun sa ating mga pag-upload nito. Makikita niyo napakadami po dito ng mga innovation. Bunga ng isang kaisipan kung saan naglaro at naging katotohanan. At ito pinapangalan ng presidente natin. Ngayon, tukunan naman natin ang kaunting pahayag itong mga indigenous people kung saan may mga malawak na lupain at nakatiwangwang hindi mapakinabangan dahil kapos sa kaalaman. Ngayon, sa pamamagitan ni Doktor, yung kaalaman na kinakailangan ay ibinigay nila. Kaya ano pong pangalan nyo? Sino sa inyo? Ako na po. Si Maribel Pandi po. Galing po kami sa tribong Matigsalog ng Sinuda Kitaw-Taw Bukidnon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Malaking pasasalamat namin kay Dr. Frank De La Peña dahil inanyayahan niya po kaming mag-training dito sa farm site niya po dito sa ACES Polytechnic College. Sa isang linggo ko po pag-stay dito, natutunan ko na po yung 5 concoction, kung paano gawin, paano i-apply, at naturuan na rin po kami kung ano yung lalo-lalo na po yung benefits po na maibibigay ng mga fermentation na yon sa pananim po at sa mga hayop. Nagpapasalamat din po kami kasi nung wala pa po kaming kaalaman sa ganito, sa 1 hektarya po na lupaan namin, maghahanap po kami ng mahigit 30,000 para lang po magkapananim po kami at mag-harvest man lang din po sa loob ng 3 buwan. Pagkatapos ng 3 buwan po, malaki na po yung 10,000 na kikitain namin doon sa 30,000 na capital namin. Ngayon, magkapagtanim na po kami ng maliit lang po ang gagastusin namin dahil halos lahat po ng mga materials nasa paligid lang po namin. Wow. Isa po itong nakita ka. Ito po yung kanyang asawa, pakilala po. Kasi ito nagtitraining sila. Nagtitraining sila na dapat hindi maging sagabal yung kaisipan kung saan ang kaalaman ay hindi mabitin. Dahil kung hindi kasama ang kanyang asawa, mga hulugan, ito uuwi sila pareho at mababawasan yung oras at panahon nila sa pagtitraining. Ito yung asawa niya. Anong pangalan natin, kaibigan? Rinante Pande po. Ito masabi ko. Kaya alam pong pangalan ko rin ang Tipande. Ito, medyo mahihain siya. Pero ito po ang sinasabi ng bansa natin na mayamang Pilipinas, mahirap na Pilipino. Kaya nagkakaganon, ang kaalaman napakahalaga ng kaalaman para sa mga indigenous people na kapatid natin. Kung paano sila turuan, paano lumaki ang kikitain at hindi mangangapital ng malaki. Kasama namin dito ang mga TESDA official ng Region 11. Ayan, nandyan po siya, Davao yan, saka si board member Patricia Dalmas. Kasama din namin dito si board member Leonida Bayani Ortiz, saka si Ma'am Cynthia, taga TESDA po. At saka po ito si Perla, si Sir President ng ACES. Ayan, President ng ACES. Alam niyo, kaya gusto namin ito documentation, yung upload, pag-upload po nito, yung makakapanood po nito, ibubus po natin para kung sa gayon, makarating at siyempre, papalabas din namin ito sa board. Ihingin namin ng oras para makita ng
ng aming secretary na si Secretary Isidro La Peña kung paano ang board ay in action. Magandang hapon po sa inyo lahat. In action po kami. At para naman malaman ng mga tao sa bansang Pilipinas na dahil kami ay isang board, bumababaho kami hanggang sa ilalim ng ugat ng mamamayang Pilipino. Magandang araw po sa inyo lahat.